So how does Satan destroys a person from the inside out? Number 1, the enemy distorts the truth. Number 2, the enemy directs the desire. Sabihin nga po natin, desire. Makikita naman natin ito in verse 6. Verse 6. Yan, tignan niyo po. The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious. And she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband who was with her, and he ate it too. The enemy directs the desire. So after distorting the truth, Satan redirects human's desire. Nung sinira na niya, dinistort niya na yung katotohanan sa isip ng isang tao, idadirect niya naman ngayon yung kanyang desire. So verse 6 reveals the turning point. Dito ni-reveal yung turning point. When the woman saw. The woman was convinced, she saw. Dito nagsimula ang pagbaling ng puso ni Eva. Napansin niya ang tatlong bagay dito. Good for food. Pleasant to the eyes. Desired to make one wise. Alam niyo po, yung salitang desired ay may idea ng longing. Ibig sabihin nun, craving or coveting, matinding pagnanasa. Yun ang nangyari sa kanya. Nung dinistort ni Satan, yung kanyang isipan, mera na direct ngayon yung kanyang desire. Sa napakatinding pagnanasa, coveting. So when God prohibited, suddenly, mapapansin natin what God prohibited suddenly became attractive. Napansin niyo po yun? Yung minsan, yung pinagbabawal ng Diyos, mamaya dyan, biglang naging attractive na sa Kanya. Anyari. Yung bawal, yung hindi tama, naging attractive na sa Kanya. So hindi naman nilikha ni Satanas ang desire ni Eva. Hindi niya nilikha yun. Minanipula niya lang yung desire na yun. God created the desires. Kaya nga binigyan tayo ni Lord ng soul. Hindi lang body. Hindi lang spirit. Meron tayong soul. Ibig sabihin, may will, mind, and emotion ng isang tao. God created desires, but Satan corrupts desires. Walang problema sa nasa. Kapag may pagnanasa ka, walang problema dyan. Kaya lang kapag nakorrupt yung nasa na yan, di ba yung pagnanasa mo na magbasa ng salita ng Diyos, pagnanasa mo na mag-ayos ng buhay, pagnanasa mo na gumawa ng mabuti, walang masama eh. Kaya lang pag nakorrupt yung nasa na yon, yung desire na yon, yun ang magiging malaking problema sa isang tao. Ang isang bagay na dati ay bawal, naging kaakit-akit na ngayon. Therefore, ang temptation ay nagsisimula sa isip at nagtatapos sa puso. What began a conversation became a craving. Napansin mo? Kaya ingat ka sa mga kausap mo. What began a conversation became a craving. Marami na po ako nakausap na bishops, saka mga pastor, mga leaders, na ngayon nire-restore natin. Dahil po nagsimula sa conversation. Mamaya, nagkaroon na ng craving. Kasi, conversation, word. Di ba? Seed, salita. Napaka-powerful nun. What began as a thought became a temptation. So, in-explain din po ito ni James, sa James chapter 1, verse 14. Every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. So the enemy redirected Eve's focus from God's provision to the one thing he could not have. Ang dami, napansin niyo po? Ang daming blessing eh. Bakit doon ka pa sa makikurse ka? Tama yun?
Wag mo ka sa akin sasabihin na wala naman mga poging Christian eh. Hello, baka dinidistort ng demonyo mata mo. Tumingin-tingin ka dyan sa paligid mo. Tanda mo, hindi lahat ng maganda sa paningin ng tao, tama sa kanyang buhay. Pero kapag naitama ni Lord, nako, maniwala ka, ang dami-dami naman. Dami-dami namang Christian dyan na nagmamahal kay Lord. Nakuha mo natin, ang dami-dami naman maganda sa paningin. Bakit yun pa? Napansin natin yun? I-distort muna yan ng kalaban. Mamaya dyan, nagsimula sa pag-iisip, tumuloy sa puso ngayon. Ganito pa rin ang strategy ng kaaway ngayon. Pinapaganda niya ang kasalanan. Alam nyo, pinapaliit niya ang consequences. Pinapalakas niya ang appeal. Pinapahina niya ang warning. So John describes the same avenues of temptation. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 16, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. Biruin mo. Genesis, tapos dito kay sinulat ni Apostle John. Lahat po ng ito, yung lust of the flesh, lust of the eye, pride of life, lahat po ng ito makikita natin sa Genesis chapter 3, yung sinulat sa 1 John chapter 2 verse 16. Good for the food, lust of the flesh. Sa temptation din ni Jesus Christ, ganun din ang ginawa ni Satan. Gutom si Jesus Christ. Pinapagawa niyang tinapay yung bato. Lust of the flesh. Pleasant to the eyes. Lust of the eyes. Make one wise. Pride of life. So the devil packages temptation differently. Ulitin ko po. Ang demonyo, pinapackage niya yung temptation differently, but the ingredients remain the same. Nire-repackage lang niya ngayon yan. Ngayong panahon ng digital na panahon natin, AI na panahon natin, ngayon yung mga technologies natin, yung makabagong panahon natin at generation ngayon, nire-repackage ng kalaban yung temptation. But yung ingredient nun, yun pa rin yun. Sabog ka pa rin dyan. So nakabalot man sa iba't ibang paraan ng temptation ngayon, pareho pa rin ang laman. Mag-ingat sa mga bagay na palaging pumapasok sa isip mo. Be careful what you continually look at, listen to, and meditate upon. Ingat. Pwede ba sabihin mo ng may love sa katabi mo na ingat? Ayun, ingat. Dahil, bakit? Because what captures your attention eventually influences your affection. What captures your attention eventually influences your affection. O, napansin mo? Pangit naman yan. Yan, di ba? Pero minsan napatagal ang tingin mo. Pumopogi rin no? Gumaganda rin. Okay naman pala siya, mabait naman pala. Mapanalanginin naman pala. Sadyang ino-compare lang natin siya sa iba. Napansin mo yon? What captures your attention, eventually, naapektuhan nito ang iyong affection. Kung puro worldly things ang pinapakain mo sa puso mo, huwag ka magtataka kung puro worldly desires ang lalago. So tanungin natin ang ating sarili, ano ang madalas kong iniisip? Ano ang madalas kong pinapanood? Ano ang nagpapasaya sa puso ko? Nakaraan mga pastors na kausap ko, sabi ko sa kanila, pag kayo umuo sa panawagan ng Panginoon, karirinig ninyo. Huwag niyong haluan ng kung ano-ano. Huwag na kayo magpabola sa kalaban. Nag-i-enjoy lang naman. Sana ang in-enjoy mo, yung may kinalaman sa pag-ayos ng buhay mo. Huwag ka mag-i-enjoy anything. Na kung saan inilalayo ka sa dream mo, inalalayo ka sa passion mo, sa calling mo, dapat palapit. Nakalooban ng Panginoon, hindi palayo. Masarap mag-enjoy na papunta dun sa pangarap mo. Amen ba? Kasi tatagal yung panahon. Minsan gagamitin pa yan ng kalaban. Tumatagal tayo ngayon. Remember that the best defense against sinful desire is greater desire for Christ. Namansin mo, ang pinakamatinding kalaban ng pagnanasa din.
Nung antindi ng pagnanasa ko sa mundo, pinalitan ko siya ng matinding pagnanasa sa salita ng Panginoon. May laban ka eh. Kung yun ang binibigay sa atin ngayon, matinding pagnanasa sa maling mga bagay, palitan mo ng pagnanasa sa mga tamang bagay. Unti-unting nag-iiba. Sabi ni Thomas Chalmers, the heart must have a better object before it can let go of the old one. Ulitin ko. Ito yung napaka-famous na sinabi ni Thomas Chalmers. The heart must have a better object before it can let go of the old one. Simple. Kinakailangan magkaroon ng better object ang puso ng isang tao, then sa kanya malilet go yung old. Kaya lang, kinakailangan may focusan ka, may better object. Mas magkakaroon ka ng matinding pagnanasa dun sa isang bagay na yon, nawawala ng kapangyarihan yung pangit na nasa. Yung old desire na yon, yung sinful desire na yon, nawawalan siya ng power. Nawawalan siya ng grip sa puso ng isang tao kasi iba na yung object ng desire ng isang tao. So how does Satan destroys a person from the inside out? Number one, the enemy distorts the truth. Bago masira, i-destroy ang behavior, i-destroy niya muna ang belief ng isang tao. Pag nawala yung truth na yon, mapapalitan ng lie, hindi na siya makakalaya. Kasi malinaw sa kalaban that the truth shall set you free. So once may katotohanan na natutuhan, pinaniwalaan at sinabuhay ang isang tao, boom, lalaya siya. Hanggat inaalipin ang kasalanan ng isang tao, wala nagmamahal sa akin, sigurado ka ba? Kasi sa isang tao mo lang gusto mo yung pagmamahal na yun, ang dami nagmamahal sa'yo. Ang dami naman talagang concern sa'yo, kaya lang dinidistort ng demonyo yon, yung truth na yon, para wag kang lumaya. Habang buhay tayo nakakulong sa galit, habang buhay tayo nakakulong sa nakalipas, habang buhay tayo nakakulong sa mga sitwasyon na hindi maganda, then the enemy directs the desire. Susunod yun, gagapang yun, papunta sa puso. Bakit? Susunod, pag-usapan din natin ito. Inahanda ko na po yung 2027 natin na series natin. Napaka-powerful nito pag etong desire na to. Umpisa dyan, bumaba dito. Pag-ibig na makapangyarihan sa lahat. Pag pumasok sa puso nino man, ahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Alam din ni Lord John, napaka-powerful ng desire. Napaka-powerful ng heart. Kaya sabi niya, love the Lord your God with all your heart. Why? Pag minahal mo na si Lord, ang buong puso mo, wala nang kalalagyan ng demonyo sa buhay mo. Kasi alam niya, kaya mo mapagtagumpayan yung atake. Kapag yung desire mo nandoon kay Lord, sige, inaatake tayo ng kalaban, pero mas matindi pa rin yung desire mo kay Lord. Ay, meron naman sa atin, lahat naman tayo dito, may mga temptations, may mga atake ng kalaban. Di ba, matulog ka na lang, ganyan na lang, mainit panahon. Nako, dyan, mamaya, makita mo pa yung kinaiinisan mo. Napansin natin, pero ngayong araw na to, sadyang mas mataas lamang yung pagnanasa natin na sambahin ng ating Panginoon kaysa sa mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. Napansin mo, mas matatag, mas matindi yung pagnanasa mo kay Lord na o-overcome yung pagnanasa pagdating sa mundo. At kapag ang desire ay nadirekta na sa maling bagay, ang kasunod, hindi na natin maiwasan.